guys. Hi mga Chuy! Ngayong hapon, dito kami sa Pinafore Park. Dito lang malapit sa amin, sa St. Thomas. Wala lang. Gusto lang namin strolling. Kasi wala magawa at boring sa bahay. Kaya, ayun. Ito siya. Malaking park. May river. May falls din. Ewan ko kung man-made. Man-made siguro ito. Man-made, obviously. So, may mga ano pa dun. Yung mga tropa nating mga itik, mga goose. Lapitan natin sila mamaya. Punta kami sa papunta kami sa bandang may river. Ito. Going down to the river. Ay, may bridge pala rito. Ayun. Yan. Yun. So, ito na tayo ngayon Cars sa mga bridge. Cars Bridge. Donated by Cars Delivery Service in memory of Sister Helen Carr and William and Joanne Carr. So, marami silang cars. Kaya nag-donate sila. Yun. Riverside na tayo. Wow. Parang Matagap. lubog yung river nila. Malumot siguro dito. Malumot. Yeah. Tara na. Oh. No. Yeah. May stream. Galing sa waterfalls, going down my stream. Yun. Ngayon lang namin to na-discover, mga choy. Ang purpose talaga namin sa paglalakad ngayon is magtingin-tingin sa mga bisikleta, ang mountain bike. At least kung hindi kami magkasama nung kakwarto ko sa bahay, pwede ako magbisikleta papunta at saka pabalik gikan sa work. Gikan sa work. Yun, gikan sa work. Pasensya na sa dialect namin siya. Mix kami, Bisaya, Tagalog eh. Kaya pasensya na po. Ay, naker. Yun. Mga upuan na tayo rito. Upo muna tayo dito. Habang wala pang mga ibang nakaupo. Init. Uy, namay kuwan sa likod. Wow. Yan. Yan. Ba? Huwag sinag. Ganda rito. Yun. Pahinga muna. Nakahingal din pala. Mga 3 kilometers away from bahay. Yun. Nice din pala rito. Ngayon lang namin na-discover eh. Mahangin-hangin pa. Kaya, pero okay pang mag-t-shirt. Tsaka shorts. May marami ring mga taong nag-jogging yata o nag-strolling dun sa dinaanan natin. Dun. Mga Choy, may naipit na squirrel oh. Kung lumabas lang siya bigla dyan sa bato na yun. Hi, squirrel. Ayun oh. Kita nyo? Naipit siya o ano ba? O nakasabit siya o nag-sunbathing. O nakimarites lang to sa pag-uusap natin ngayon. Ayun oh. Parang palaman. Yan. Kita niyo ba? Wow. Bigla na siyang sumulpot dyan. Buhay pa ba yan o gulatin natin mamaya? Baka naipit siya dyan. Stranded. Meron siyang tignan niyo yung yung mga choy. Yung bisngi niya, malaki. Meron niyang walnut siguro na sa bibig niya o kung ano man yung kinain niya. Pambut lang. Choy! Ay, sige, tanga-tanga. Choy! Kira-dula daw. Dula ba? Ay, buhi pa. Patay na siguro na, uy. Oo, nag-pog. Ha? Ni Juan? Ni Twitch? Ayun na naman mga choy. Iguho na silang ulo choy. Pero choy. Saan ginamog yung pinakaon niya mga choy. Namog yung mga nagbili ng walnuts yan. Mga na mga walnuts. Or basta manina siya o ron sa ba. Ayun, wala na. Bye. Ayun. Dito naman, doon naman tayo banda sa kabilang dako paroon.
Medyo green pa rin yung dahon dito. Wala pang signs. Ay, meron ng konting signs of fall. Ano? Green pa. Green pa yung mga dahon-dahon. Ayan. Yun, meron siyang parang shed, parang kainan sa may gustong mag-picnic. Yun, dito tayo sa may mga gansa. Pwede silang mag-parking kahit walang sa damuhan. Pwede ba yun? Ewan ko lang. Dito tayo sa mga may geese. Yun. May sako ba kayo? Dapat nagdala kami ng sako. Makaisa man lang yun. Huwag muna natin silang lapitan masyado kasi kumakain eh. Baka maggambala. Gambala. Ma-disturb. Yun. Ganun sila rito. Free. Free gumala. Wala namang kumukuha. Pero pag sa Pinas to, agoy. Basta may isa kang sako, isang piraso, solve na. Yun. Yun o. Mga tropang geese. Dami nila. Sa kabila doon. Basic sa kakakain. May iba nakaupo. May iba nag-chill or nangingitlog. Yan. Diba? Ayos dito. Akala mo yung tao lang nag-chill. Pero yung mga itik din. Yung mga geese. Ha? Asa ta? Ah, yun. Yung tayo, may nakita kaming pwedeng maupuan. Kasi parang nakalimut. Uy, may squirrel din dun sa ilalim ng ano. Sa ilalim ng upuan ay no. You know, kita nyo ba? Ayun, dalawa oh. Isa lang pala. Dito tayo pumuesto at magkwentuhan ng konti. Yun, maraming nakaparking doon sa kabila, mga sasakyan. Kami lang pa-parking kasi wala kami sasakyan. Pastilan mga chuy, wala kaming ano ba yung tawag doon? Stand. Again. Wag na. Diretso na to. Hi. Naka isang vlog na kami tapos ito yung pangalawa, kaso ang problema is di pa kami nakapag-introduce pala sa aming mga sarili. Ano pala kami, ako si Dave, tsaka ito yung misis ko si Ellie. Yung pathway pala namin dito sa Canada, sa Ontario, St. Thomas, Ontario is student visa pathway. So si Madam ang nag-aaral, ako naman yung open work permit. Ayun, nag-start na sila ng klase noong September 5. And ako, magi-start pa lang magtrabaho this Monday. Kaya ayun. Ano pala kami? Mga para sa kung may plano man o magtanong, mga ano kami, ex-OFW. Kasi galing na kaming Qatar, direct papunta rito sa Canada. So yun, madugo din ang proseso. As in, madugo. Alam niyo lang ibig sabihin madugo. Lalo na sa financial. Buti na lang may mga relatives kami na malalapit sa amin na ano rin, open rin tumulong agad sa walang ano na sila, parang tawag dito, hindi labag sa kalooban, tsaka willing
Ayun. Willing to help. Willing to help sila. Kaya at least Salamat sa natapos. thank you sa mga nagtabang na mo. Uy, pastilan. Thank you sa malakas yung hangin, pasensya na. Baka hindi, parang hindi, kung hindi man yung man kami marinig. Ibig sabihin, ayun na, nakikita nyo man yung mga puno sa likod. At ayun, nakarating kami dito August 25. Wala pang 1 month. Wala pang 1 month. So, medyo ano pa, fresh na fresh pa. Kung masasabi nyong fresh pa yun. In 2 days. Ha? 1 month. In 2 days pala, 1 month na. Eh doon kami lumapag sa Toronto. Tapos may tropa to si Madam, yung kaklase niya nung high school. Yun yung sumundo sa amin. Nakahiyaman magpasundo, eh voluntary naman silang sumundo sa amin at pinatiran nila kami doon sa bahay nila overnight. Tapos yung Thank you Camille and Jip Jip. Thank you boss Gobernador. Tapos yung mga kakwarto namin, yung kasama namin sa bahay na couple din, is sila na yung pumunta dun sa Toronto at nag-pick up sa amin. Sinundo kami ron. 'Di ba? Special. Saka salamat din sa inyo, Rex tsaka Jazz. Yun, at kung alam at hindi At nyo least manonood sila. bahala na sila basta. Sila pala ay nakilalang namin yung mga ka-housemate namin, sila Jazz at saka si Rex. Mag-asawa. Mag-asawa rin yun. Ano rin, student visa rin sila, pero nakatapos na sila ng 1 year sa course yung si Jazz. Tsaka yung si Rex, yung husband, open work permit naman. At saka doon pala ako magtatrabaho sa pinapasukan niya rito. Yun. Tapos yun, nakilala lang namin sila through Messenger, Facebook lang. Paano ba yun? Facebook. Paano natin nakilala yung mga yun? May refer lang din ng isa pang kakilala ko sa chat. Oo, pare ano lang, refer. Chat lang. Referral, chat, nagpost sila, naghanap sila ng kasama. Na nagkasundo kami. O, kasi yun si husband, si Rex, Bisaya. Kaya alam nyo na, pag Bisaya, same language, same dialect, kasundo agad, walang patumpik-tumpik. Yun. Saka yun, mga ilang months, 2 months, no? 2 months, mga 2 months kami nagka-chat sa Messenger. Tapos ayun, nagkasundo agad, magkasama kami sa isang bahay. Tsaka yun, kasi dito rin sila sa sa St. Thomas Fanshawe College. Dito sila nag-aaral sila ni Mrs. Same school pero different course. Yun si Jazz is ano yun? Early Childhood or ECE. Tapos ito si Early Childhood Education. Kung tama, basta bahala na kayo mag-research dyan. Tapos ito si Mrs. is PSW. Ayun, PSW kasi healthcare related. Kaming dalawa is nagtapos ng nursing sa Pinas. Kaso hindi kami nurse. Ngayon lang, mga RN din kami sa Pinas. Pero Kaso hindi nagamit. Hanggang volunteer lang kami. Shout out sa mga taga dyan. ODH or MOC Doctors or Ormoc District Hospital tsaka sa Baybay Leyte. Ako pala taga Leyte, kaming dalawa taga Leyte. Baybay ako tapos si Madam sa Ormoc. Ayun na. Parang magte-take off na itong mga natin saglit lang ha. False alarm lang pala yun. Lumipat lang sila ng kabilang pwesto. Kaya ayun. Okay. Pagpatuloy natin ang chikahan. Bakit PSW? Ayun, si Mrs. na ang mag-explain. Bakit PSW ang kinuha mong kurso? At yun ang napili mo? Kasi yun ang sabi ni ni Ate Jingle. Yung Pwede ba ito i-mention? consultant namin dito yun. sa Canada. May consultant kami pala dito sa Canada. Nakabase siya sa London, Ontario. Yun. Filipino, Hi Ate Jing. Filipina. Pero nandito na siya sa Tapos sinadjust niya na since nursing naman yung background ko, mas mabilis daw yung pathway pag PSW, Personal Support Worker. Kasi in demand daw yung trabaho dito sa Canada. Kaya yun,
Tsaka 1-year course lang siya. Medyo Risky. risky. Pero marami namang ibang pathway din na pwede naming Pag andito ka na, bahala na. Yun na yun. good luck na lang sa amin. Good luck sa mga future endeavors, sa mga stepping stones, kung ano man yan. Depende kung pagpalain. Ayun, squirrel. Ay, Sa kahoy. so yun. Ayun. Sabi nila, risky daw ang 1 year. Pero, magagawan ng paraan yan pag pusigido ka namang magstay rito. Char. Yun lang yun. Tsaka Basta. yung work naman ni Dave, medyo sana Okay yun. may ibang pathway din yung napasukan niya. Kasi, hindi rin ako nag-apply agad ng sobrang daming trabaho. Talagang totoo na may maraming pwedeng mapag-applyan sa mga mga kainan, mga Tim Hortons, McDonald's, ano pa rito, marami ito hiring kahit mag-walk-in ka. Kaso yung iniintay ko yung sa kasama ko sa bahay Kasi na skilled yun. skilled kasi daw yun, ha. Tsaka related to welding kasi yun eh. Tsaka may points daw for PR. Tingnan natin. Try natin muna. Kaya hindi muna ako naghanap ng kahit anong work na lang. At least may priority. At pag na gamay na lahat yung nagamay mo na master. Yun, pag na master mo na yung trabaho mo, pwede na sigurong maghanap ng another work. Pang part-time, pang dagdag funds. Ipon. Yun, ipon. Para papagbayad naman tayo ng Pagbayad ng simula sa utang. utang kasi too much utang. Ganun talaga. Di naman kami mayaman. Feeling mayaman. Self-supporting lang din naman kami. Yung sahod namin dun sa Qatar pala kami, Doha. Mga Ilang kami. years tayo doon. Ilang years kami doon kung 2011. itatanong nyo. Since 2011 ito si Madam. Tapos after 2 years ko After 14 mo, 14. After 2 years, sumunod ako sa kanya. 13? 2013 pala, saka ako sumunod. Ano naman ang naging trabaho ko dun sa sa Qatar? Safety officer. So, sa Pinas, bago ako pumunta rito, nag-training muna ako dun sa Rodec. Alam niyo naman siguro yun, sa mga safety officer dyan. Shout out. Nag-training ako dyan. Tapos, nung nagkaroon ako ng certificates, ayun, apply na agad. Hindi pala. Kinuha ko, binilihan ako ng misis ng business visa sa Qatar. Kaya nakapunta ako doon. Tapos, doon ako nag-apply. Naka-2 kumpanya lang namin ako sa baka hindi na pwedeng i-mention yun. Basta 5 years sa unang kumpanya, tapos almost 4 years sa last, pangalawa, bago ako nag-resign papunta nga rito. At ayun, si Mrs. naman, anong history ng trabaho? Dami. Marami siyang trabaho sa Pinas. Ay, sa Pinas pa, tapos bago at pagpunta niya rito. Ano trabaho mo, madam? Ko lang. Basta nagtatrabaho. Nahihiya siya eh. Kaya, ayun, basta nagtrabaho siya ron sa Qatar. At nakasama ko rin siya dun sa kumpanya namin ng 1 year lang. Tapos, lumipat siya ng kurso. Ay, ng profesyon. Yun. Bumalik sa healthcare. Yung Yung last work ko sa Qatar, healthcare assistant. Healthcare assistant Kaya, daw siya. Yun, related din sa course ko ngayon. Tsaka, itong pagpunta namin dito is rin 3 attempts, no? Naka-3 attempts na rin kami na pumunta rito. Ang una is Australia pa yata yun. Student visa din yata yung target ni Mrs. doon. Siya muna. Tapos yun. Student visa nung sa Australia pero na-reject. Reject din siya doon.
nakapaggastos na rin kami doon. Nakagastos na rin kami doon ng ano. Tapos nawala ng ano. Ano yun? Paano yun? Na-deny. Na heartbroken ako kaya hindi ko muna tinuloy. Oh, kaya pahinga muna ng ilang buwan. And then, Buwan, taon uy. taon pala. Tapos ako naman, Tapos nag-apply naman ako. Nag-apply si Dave Ang ng directo no. AIPP. AIPP. Oh, Kasi sa Atlantic. oh Atlantic Nag-agency din something kami agency. nun. Kaso, Kaso puro lang parang- email. Parang na ano kami. Nabudol din yata. Di na lang namin sasabihin kung anong agency yun. Basta, ano rin. Yun Parang naman, pinaasa lang kami. gastos rin. Sugal din yun. Napaggastos na rin. Mas malaki-laki yun. Mga ano pa yun? 2 years before COVID. pandemic. Oo. Tapos, 2 years yun na parang, ano ko, kontrata yata. Kaso, after, nung After nagka-pandemic, 3 years. Walang is- tumawag maski isa oh, na employer. puro ano lang nare-receive ko. Puro lang email na yung CV mo is submitted to ganitong employer. Wala namang feedback si employer. Kaya wala. At yun, paano ba namin nakapag-decide na sige, sugal tayo ulit for the 3rd time? Yung kawork ko dati, si Ruth. Hi Ruth, kumusta ka na dyan? Ayos ka lang ba dyan? Parang ayos ka lang din eh. Ayun si Ruth, kasama niya sa trabaho. Ni-refer ng kaibigan ko na tong si Ate Jing, yung consultant dito sa Canada. So yun, lumapit kami kay Ate Jing para magpatulong sa papers namin. Tapos yun, yung first attempt is hindi din successful. Mm-mm. Na deny din kasi 4th time na pala yun? Ay, pang 4th time na pala to. kasi ano, hindi sila na-satisfied sa Proof of funds. proof of funds. Paghanda Tapos, na yung mga proof of funds hindi nyo. daw babalik, ay hindi daw aalis ng Canada pagkatapos. Basta may mga ano, may mga reasons din sila na kinabahan din kami na baka hindi na talaga pwede. Pero After sa month, ano, pinush pa rin. pinush naman ni Ate Jean na ano sabi niya kaya naman daw i-defend yung ano, yung mga yung mga reasons nila bakit kami na reject. Ayos yung agent namin. Talagang ano rin. Oo. Tinulungan din talaga kami. Hindi Hindi kami pinabayaan. pinabayaan. Kaya yun, ginalingan masyado ni Ate Jing na ano naman, na-solve Nakalusot. naman, nakalusot naman. Kaya yun, nandito na kami. Kaya sa mga related to proof of funds, pag 1 year, Depende yan talaga sa SOP. Basta ma-explain nyo lang ng mabuti. ano SOP? Dun sa ano, statement of purpose. Statement of purpose. O dapat kung ganyan yung proof of funds yun na halaga, yung amount, explain nyo ng maayos. Oo, na saan galing or paano Mga source. nyo na kuha yung Oo. ano. Kaya sa mga mag-a-apply pa lang, is dapat as early as possible bago kayo mag-submit ng mga requirements, nakapundo na yun ng matagal Medyo yung matagal. pera nyo, yung Para funds makapakita nyo. nyo sa immigration na sa inyo meron talaga yung meron na kayong pera. ganyang kalaking pera before pa, Hmm. then saka kayo nag-decide na maging student, kung student pathway man din yung gusto nyo, yun. Tsaka pagdating sa immigration, ano ang nangyari? Ikaw na magkwento. Ano rin sa immigration, 'di ba, dadaan kami sa immigration, ayun. Yung mga separate yata yung ano, basta ano ba yun? Separate yung mga students ba yun? Student Yung mga pathway? student of visit visa. Student visa at saka visit visa, separate lane. Kaya yun, binabasok kami, naghintay kami. Aba, matindi yung isang ano, immigration officer. Parang ano parang say, Tagalog anong kuan? Pakauwawan ba? Pakauwawan sila mga chuy. Strict si kuya. Stick si kuya. Parang
Ano ba yun? Indian kasi yun nung nauna sa amin. Tapos, ayun, Parang tinanong pa siya kung ilan, nahihirapan siyang nahirapan yata siyang mag-explain oh, or intindihin yung question ni immigration officer. At yung sagot niya is hindi tugma dun sa question ni kuya. Kaya, tinanong pa siya kung ano ba yun? May IELTS siya. Ano ang IELTS score mo? score niya? Anong score mo sa IELTS? Isipin nyo. Kasali sa interrogation dun sa ano. Ayun, tapos yun, kinabahan kayo. Aba, si kuya pa, mahirap to pag dito kami na tiyempo sa ano na to, taong to. Buti na lang, may lumapit sa amin na pinaupo kami dun sa dulo. Tapos, pinaghintay kami ng ilang minutes. Tapos kami na, tinawag na kami. Ayun, interview. At ano pala, nakita nila sa records namin is na yung first attempt namin is rejected kami. Kaya yun, tinanong sa amin kung refusal ay. na-refuse kami one time. Kaya doon siya search sa ano ba 'yon? Sa tuition. Bakit mo ba to? Tuition, no? Bakit 50% lang ng tuition ang binayaran namin. Ayun, doon kami tinanong. Ito si Mrs. na kinakabahan na rin. Nakita ko sa mga kamay niya is ganun-ganun siya. Hawak ng cellphone, Siyempre ganun-ganun. kasi hindi ko in-expect na magtatanong siya ng ganun. Oo. Bakit Sino ba naman mag-expect ng ganun? bakit half lang daw yung ano namin, binayaran. Tsaka Tapos tinanong niya, may resibo ba kami? yung Yung bank account statement. namin, yung Bank statement. pinakita. Yun, ihandaan yun sa immigration. Buti na lang, may mga ebidensya kami na Oo. na meron talagang laman yung bank account. Importante talaga yung proof of funds nyo sa bank statement. Dapat dala nyo rin yun. At least kung tatanungin kayo, mahugot nyo agad. Tinanong niya kung bakit may pera naman pala kayo. Meron pa yung sapat na pera. Hindi nyo finul yung tuition. Sabi naman namin na Pwede naman naming pwede pagtrabahuan. naman, Kaysa naman gastusin yung pondo na yon, pwede namin pagtrabahuan, pang emergency lang. na lang namin yung Kaya, ayun. Na-convince si kuya. Pero mabait yung na yun. Hindi kami na hindi naman siya intimidating. Yung yung nauna nang namin na tsempohan lang siya dun sa intimidating na immigration officer. mga bata pa yung nila, mga chuy-chuy pa. Mga toto yung immigration officer, kaso matindi yung training siguro nila sa pagtatanong ng mga yun. Kaya yun, basta may mga ebidensya, ano yung mga ebidensya dapat dalhin? At least may idea. Bank account nyo. Bank statement. Ang pinakita ko yung sa app kasi wala akong print out ng Bank statement. bank statement. Ano pa? Yung letter of intent. Ano pa? Yung Basta alam na nila yan. Sasabihin mo naman yan ng mga Oo, alam niyo na yan. Isasabihin din sa inyo yan. Or kung magdi-DIY kayo, dapat nyo malaman yan. Kung ano yung mga papeles na nakaprepare na agad in case na magtanong. At ano pa ba? Ayun, nakapasok kami. Nandito na kami ngayon. Next vlog na lang kung yung mga natin. Basta. Ano pa yung Maiisip natin yun sa next vlog. Ito nga, hindi namin naisip na magbablog kami. mga feeling vlogger. Lang. Chill lang. Tapos walang magawa sa bahay. Wala pang trabaho. Bukas, Sunday. So, Laban, Japan. laban Sabi Japan. Sabi ni, pangalan ng vlogger na yun? Kasi ganito siya. Lucille. Lucille. Hi, Lucille. Hi, Ate Lucille. Fellow Bisaya. Yan, Bisaya. Taga naman yun? Taga Cebu, dili. Cebu, pero andito sa Canada sa yun? Sa Alberta. sa Alberta. Taga Alberta yun. Calgary. Oo. Ewan ko, di ako sure. Basta nanonood kami. Pag pumunta pala kayo rito, tulad namin sa amin lang, is nag-ano na rin kami. Tingin-tingin din kami sa mga vlogger dito. Marami na rin kami tiningnan. Si Inag, si Boss Si Rice. Inag, si Rice, si ano ba yun? Alit. Yun si Lucille, yung Bisaya. Si Lucille, si Madam. Yung sa akin, tiningnan ko rin yung si Pinoy Trucker, si Brandon Boy,
si Atoy Sulit, dami nila. Ano rin, research. Shout out. At least may idea kayo sa pamumuhay. Ito naman sa amin is, ano naman to? Hindi naman to seryosong vlog. Ano lang? Daily... Mga feeling lang. Feeling lang namin. Kung feel lang namin mag-vlog, yun na yun. Mga updates lang siguro sa mga ano. Uy, para na kay No. layo pa taglakon. Layo po ng lalakarin namin. Another, ano na, 2 kilometers na siguro mahigit. 5:30 na pala rito mga choy. Kaya, Pero malamig na din. kayo nang bahala. Like, subscribe. Mm. Press the, ano ba yun? Ano yun? Bell. Ano yun? Notification bell. Bahala na kayo dyan. Kayo nang bahala. Bye. Bye.